Joshua chapter 24 verse number 15. Hangyon na kuwantanan sa pagtindog, isip, pagtahod o pagrespeto sa pulong sa Ginoo. Nya dunganan nato ni sa pagbasa. Basahon nato sa kusog o klaro nga tingog. Joshua 24 verse number 15. All together, Joshua 24 verse number 15. If you're there, say amen. Amen. All together, verse 1, verse 15. Ready, read. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Balikon na to ang last phrase. But as for me and my house, hantod ma-memorize na to. Ready? One more time. But as, basa. But as for me and my house, we will serve. One more time. But as for me and my house, we will serve the Lord. May God bless His holy word. Let's pray, Ginoo. Salamat kayo, Ginoo, sa matahong usab nga adlaw, imong gidugang sa among kinabuhi, o Dios. Adlaw, Ginoo, nga gikan kanimo, kini ang adlaw nga imo, o Dios. Sunday is the Lord's day where we can worship you, we can sing praises, we can praise your name, Lord, we can listen to your words. Akong ginampo, Ginoo, andama, among kasing-kasing kang nga adlaw, pagdawat sa imong mga pulong. O Dios, nagahangyo mi kanimo sa imong guidance through the Holy Spirit, i-guide among tagusa, masabtan ang imong pulong sa simpleng nga pamaagi. Gamita, Ginoo, imong yanong alagad, pagsaysay sa mga pulong, masabtan gyud, Ginoo, ang imong pulong. Bani kami sa pagpamalandong niini, giyahi, Ginoo, ang matagusak namo, among ginitugyan na kanimo, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa talingkuran. So, ang tema sa atong mensahe diha sa last phrase nagaingon, but as for me and my house, we will serve the Lord. This is Joshua. By the way, who is Joshua? Joshua is the successor of Moses. Moses is the predecessor. Ano sa mga word nga predecessor? Siya ay leader sa una. Paghawa niya, ang nag-succeed si Joshua. So, si Moses predecessor, si Joshua mao ang successor. Well, of course, si Joshua is in his, let's say, prime years, but daghan kaayo og mga magulang kang Joshua. Daghan kaayo dito og mga kaedad pa ni Moses. Pero sa dihang nawala si Moses, ang napuli nga nag-succeed sa leadership mao si Joshua. Anong course tungod kay daghan man ang mas magulang niya, nagyoy gitawag nato nga some kind of rebellion sa uban nga mga grupo usab. Dili niya mapasubmit tanan. Dili musunod tanan. Naagyoy mga gahig ulo. And mao ni ang one of the problem ni Joshua, kaya mga tao uban miingon sila nga mamalik kag Egypt. Gusto sila mubalik. O dinhi, nakita nato ang statement ni Joshua. Sa verse 15, ingon si Joshua, and if it seem evil unto you to serve the Lord. Pangutanong muna ko, ang pagpangalagad sa Dios maayo or dautan? Pero kung tanaw ninyo ang pagpangalagad sa Dios dautan, ingon pa ni Joshua, wa mo na ako gipugos. Kung dili maayo ang pag-alagad sa Dios, choose you this day. Kung tanaw ninyo ang pagsimba walay benefits, choose you this day. Pagpili mo karong adlaw whom you will serve, kinsa inyong alagaron. Pagpili mo, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, katubang Dios nga inyong gialagad, nga tuang bahin tuwa sa tabok nga bahin sa nang flood. Baha. Kinsa man tong God nga ilang gialagad on the other side of the flood? Of course, katong unsa man daw? Golden calf. Tuwa ila tong gialagad sa una.
Ingon ni Joshua, kung tanaw ninyo karon nga dautan ang mga lagad sa Dios din, sige, balik mo dito, alagara to ninyong baka. Or the gods of the Amorites. Kinibang Dios sa mga Amorainhon, nga naa dinhi karon kining yuta nga atong gipuy-an. Pero ingon ni Joshua, panalang nako og sa akong pamilya, mga lagad ni sa Ginoo. Amen? Through the leadership of Joshua. Ingon pa niya, I don't care kung di mo musunod nako. Bahala mo, mamalik mo. Bahala mo, musimba mo sa Dios sa Amorites. Apan ako, o ang akong pamilya, mga lagad ni sa Dios. Amen? What a good leader. Si Joshua iyang gipili, as for me, but as for me, apan alang nako, o sa akong pamilya, mga lagad ni sa Dios. Wala siya niingon siyang asawa, unsa man mang mga lagad ta sa Ginoo? Wala siya miingon sa iyang mga anak-nak, unsa man mga lagad ta? Wala. Kay kabalo si Joshua as a chief commander sa katawhan sa Israel o sa iyang pamilya. Tingali ang mga gahigulo sa katawhan sa Israel, di mo sunod niya. Apan kasiguro si Joshua nga iyang pamilya mo sunod yun niya. Busa siya miingon. Panalang nako og sa akong pamilya, mga lagad ni sa Ginoo. Amen? But as for me and my house, we will serve the Lord. Muna ang tema sa atong mensahe karon nga buntag. But as for me and my house, we will serve the Lord. Panalang nako, wa ko'y labot sa imong desisyon. Gi-encourage mo nako nga mga lagad sa Ginoo. Amen? Ako mong dasigon, taliwala sa kalisod, taliwala sa mga pagsulay, adunay mga kasakitan na ay mutamay nato. Ako mong i-encourage. Mualagad ka sa Dios. Padayon ta. Pero kung pilion ninyo nga di mo mapadayon, di mo nako mapugos. Apan ako nga akong pamilya, mga lagad ni sa Ginoo. Amen? Ikaw isip, amahan. Ikaw isip, ginikanan. Makaingon ba ka na? But as for me and my house, we will serve the Lord. Despite of, sumpayan ako ang tema. But as for me and my house, we will serve the Lord despite of. Unsa man ang mga despite dinhi? Unsa may mga babag dinhi adunay upat ka butang atong tan-awon nga si Joshua nangalagad sa Ginoo despite aning mga butanga. Adunay mga babag, adunay kalisdanan, adunay mga problema, but despite aning mga babag, mga problema nga ilang nagian, nagpadayon sila pag-alagad sa Dios. 4 things. 4 Ds, upat ka di. Mga lagad ta sa Dios. Panalang nako og sa akong pamilya, mga lagad mi sa Ginoo despite of number 1 sa verse 5. Basahon na to dungan verse 5. All together verse 5, ready, read. And they found, Joshua 24. Medyo kusog ang hangin din eh. Verse number 5 all together, basa. I sent Moses also and Aaron and plagued Egypt according to that which I did among them, and afterward I brought you out. Balik ko na to verse 4. Ready, dungan. And I gave unto Isaac, Jacob, and Esau, and I gave unto Esau Mount Seir to possess it, but Jacob and his children went down into Egypt. Notice, asa sila nangadto? Jacob and his children went down into Egypt. Egypt, sa lesson nga gitudlo ni Dr. Sutek, and from the Bible of course, Egypt is a type of the world. Ehipto, hulagway ni sa kalibutan. Si Jacob, miadto sila sa Ehipto. Nga naman, aron sila mo survive. Unsa day ang rason? Tungod sa famine, grabing gutom. Wa na sila pagkaon. Kaya nung mo atong mga anak ni Jacob, yung gipadala, paadto sila sa Egypt, kaya magpalit sila og corn. Kaya wa na sila pagkaon. So nangadto sila sa Egypt, hanto nakita nila na naaday si Moses dito, nakita niya mga, ako man yung mga igsuon.
Kaya nung mo sa story, ingon pa ni Joseph mo to, hindi ato sila sa Egypt, dito, nakita sa mga igsoon, nakita ni Joseph, ako ni mga igsoon, mo nga story, ilang kanunuan, si Jacob, sila si Joseph, o karon din So nangadto sila sa Egypt. The Bible says, but Jacob and his children went down into Egypt. Now, Egypt, kabalo ba ka nga dito sa Egypt, sa dihang gibesiege ang Jerusalem, nahimo sila nga, they were taken away captive into Egypt for 70 years. Gihimo sila nga binilanggo sa Ehipto. Gihimo sila nga sulugoon sa Ehipto. Now dinhi, una nga butang nga makita dinhi ingon pa ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord despite of, number 1, discomfort. Unsa man ning word nga discomfort? From the word comfort. Unsa ang comfort? Moingon nga kita comfort, buot pasabot, komportable. Di ba? Kadising na mo nang mulingkod mo nga di mo komportable. Sa mga lingkuran hait mo Tumbalhin ka mga kani. Ay komportable ko ani. Kabalo ba mo nga pag-adto nila sa Egypt? Discomfort. First of all, stranger sila dito, dili sila taga-Ehipto. Unya, naabot sila dito. Discomfort. Nakadising na ba mo adtog laing lugar? Taga diri mo sa Mindanao, yung adto mo Manila. Di ba di ka komportable? Bisan sa pagstorya sa language, di ka komportable. Mauni ang nahitabo sa katawhan sa Dios. Pag-abot nila sa Ehipto, discomfort. Egypt, why? Egypt is a house of bondage. Sila ang boss sa ilang kaugalingon, pero pag-abot sa Ehipto, nahimo silang unsa sila ito? Sulugoon. Ulipon sila dito sa Ehipto kung makita nimo ang Pyramid of Egypt. Na-preserve pa man ginakaroon. Napay pipila nga bahin sa pyramid. Kabalo mo, usa sa mga tao nga nagtukod ana mga Israelinhon, sila ang mga sulugoon. Kaya kung wala sila slave, dili sila makatukod sa ilang mga bantugan nga mga tinukod. So una nga butang, as for me and my house, we will serve the Lord despite of discomfort. Naay panahon nga dita komportable. Amen? Sama karon simba taon sa simbahan padlakan dito komportable ani oy. Mismo gani ako nga diri ko nagpuyo, di gani ko komportable, makakita na di gani ko komportable. Labi nagtutukan ka, labi nagbidyohon ka, di ka komportable, pero nagpadayon nga nangalagad ta sa Dios. Amen? Despite of discomfort nga dili ta komportable. Nata dinhi. Mangayo ko dispensa sa atong mga bisita pasayloa. Asa manggug ka kita og simbahan butngan og no trespassing? Asa mo kita og simbahan butngan og no entry? Dapat ang simbahan butngan unta og dako kayo welcome. Everyone is welcome. Amen? Pero kani discomfort gid ni, di ta komportable ani. Pero nagpadayon ta. Amen? Dili sa tanang panahon komportable ta. Dili sa tanang panahon ganahan ta. Katisting ka nang masakit ka, nga bisan pag-offeran ka og lechon manok, mayon ka, di ko mukaon. Di man ka komportable, lain man imong paminaw. Naagyoy time sa atong kinabuhi, nga bisan unsa kalami ang pagkaon, di ta ganahan mukaon. Nga naman, discomfort, di man ta komportable. Kristohanon ang pagpangalagad sa Dios. Naagyoy time sa kalisod, adunay gi discomfort, but despite of discomfort, mupadayon gyud ta, amen? Kaya nangalagad man ta sa Ginoo. Ginoo man ang atong gialagad. Can you imagine nga samtang dito sila sa Egypt, they have to work 12 hours a day as a slave. Isip mga binilanggo, mga dinakpan, mga sulugoon, kinahanglan sila mo perform sa ilang duties 12 ka oras kada adlaw. Di ba? Minimum hour na to nga mag-work pila? 8 hours. Kapoy nagay ka ng 8 hours. Construction worker.
8 hours, tapoy na kayo. Pero sila, they are required to work 12 hours a day. Kung muundang ka, na itiglatos. Latoson ka, balik. Kung nagtrabaho ka, unya, hinay ka sa imong trabaho, latoson ka pagpaspas. Kinsa nakita niyo sa salida na? Di ba? Perting luuya sa mga Hudiyo, gipatrabaho sila sa Egyptians. Wagin sila mahimo, kay slave man sila. And they have to work 12 hours a day. Kabalo mo, sana, discomfort na ang atong body, mubigay ni, di ba? Gani, sa salida ni Moses, daghan og mga Diyos na nga matay. Kay bisan luya na sila kayo, patrabahoon gyapon, nangamatay na lang sila. Di na makaya silang lawas. Discomfort. Salamat gayta, kay walay mulatos na to. Amen? Grabe ang ilang nagyan. Discomfort. Kaya nung mo sa story ni Paul o ni Silas, gidakop sila, unya, gibutang sila sa prisuhan sa dihang, gipriso sila. Niundang ba sila pag-alagad sa Diyos? Wala. Unsa ilang gibuhat sulod sa prisuhan? They prayed and sang praises unto God. Nagampo sila, nagdaig sila sa Diyos. Ugwa nila gimahay ang Diyos. Amen? Mga Kristohanon, dili basta-basta ang prisuhan. Gipadla ka sa prisuhan. Unya, gibutngan o pusas dito sulod sa prisuhan. Pero si Paul and Silas, grabe ito nga discomfort. Yet they prayed and sang praises. And because of their prayer and praising God, kung saan itabo? There was a great earthquake. Kusog ang linog, giablihan sa Diyos ang prisuhan. Amen? Magamot ang linog, pero maabli na ang gate diha. Ato lang ni himuon o katawanan kay human naman ni panghilak. Pero say makahilak paghapon ko. Itong Merkulis, muhilak, hinilakay, ampo, muhilak. Yet Kristohan, despite of discomfort, sila Joshua, ang katawan sa Israel, wag sila miundang. Amen? Si Apostle Paul, si Silas, wag sila muundang. They continue serving the Lord 12 hours of work. Why pahulay? Walay break. They have to work. Kay slave sila. Discomfort. Kristohanon. Pero wag yun nawala sa Israelites. Bisan tuwa sila sa Egypt. Ang mga lagad gihapon sila sa Ginoo. Kung ikaw, makaadto ka sa kalibutan, basta malimtan na nimong Ginoo. Hinig-adto nimo sa kalibutan, dada ang Ginoo. Amen? Ayaw ibilin ang Ginoo sa imong balay. Di ta magkuhan din, di ta maampo, kay maulaw ta. Ikaulaw nimong Ginoo, ingon ni Jesus, kung imo ikaulaw din sa kalibutan, niabot sa langit, ikaulaw. O sabi ikaw nako. Despite of discomfort, ni padayon. Sickness. Grabe, na kasakitan. Trials. Unsa pa? Grabing trials. Mulibot pa ta para makasimba lang ta. Pero sige lang, ang uban, saka sa gate. Libot nga na mong hagdanan gahapon para makasaka. Gikuha ping hagdanan. Sige ra gahapon, pailob. Amen? Pailob ra gyud. Discomfort. Ito po na ibalik ang hagdanan? Ayaw na. Samok na. Libot na lang ta. Naagyo'y discomfort. Pero kining discomfort, wag yun miundan sila Joshua. Amen? As for me and my house. Say it together. We will serve the Lord. Balik. But as for me and my house, we will serve the Lord. Despite of balag di ta komportable. Mga lagad ta sa Ginoo. Amen? Nangalagad ganin si Paul ug Silas sulod sa prisuhan. O, pagayta na priso. Bisan pa siguro dito sa prisuhan. Mga lagad gihapon ta. Amen? Ay, kaya ay, kagawas na to. Makasimba ta. Si Paul ug Silas, tuwa na sa prisuhan. Pero nangalagad din sila sila. Nagi discomfort. Pero di kita mundang. Despite of discomfort. But as for me and my house, we will serve the Lord. Verse 6. Joshua 24:6. The Bible says, Basa, ready? And I brought your fathers out of Egypt, and ye came unto the sea, and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. Looy kaayo ang mga Israelites, samtang gibuhian sila ni. Isa ka ito, nag-let go sila. Pero let not the people go. Kabalo ba na? Nasa verse
Pharaoh, let not the people go. Si Pharaoh, wala niya, pila to ka bises, nga wala niya gibuyan. Ingon siya, sige, lakaw na mo, niya nausab yung una-una. 10 times? Pila to ka plagues gani? Ba? 10 plagues. So, tungod, kagahi kayong ulo si Pharaoh. Pharaoh, let not the people go. Muna, sa atong kinabuhi, bitaw Kristohanon, simba ta, Brad. Sige, simba ko ugma, pastor, pero, ayag yun, ug ingon og pero, kay kung moingon ka og pero, let not the people go. Di ka kasimba. Moingon gani kag pero, ingon sa Bible, pero, let not the people go. Ayag yun pag ingog, pero, kay murason man ka. Simba man ako, pero nanganak among baboy. Pero, let not the people go. Kristohanon sa atong kinabuhi. Grabe, pating luuyan nila. Finally, after 10 plagues, kung wala namatay ang kamaguwang anak sa Egypt, anak ni Pharaoh namatay. Finally, naka-realize, ingon pa niya, gamhanan yun ilang Ginoo. Wag yun tayo mahimo, mga matay yun tayo na. Sige, lakaw na mo. Sadyang nakalagawas na sila sa Egypt. Gigukod na pod sila! Kay ipabalik na pod! Kanigid si Pharaoh. Nakagawas na unta. Ala, perting panagan nila, Moses! Nang kaaway mo! Perting daghanan ay chariots! Niya sila na mga gagming bata, gipangkugos, ang nagukod sundalo. Unsaon man nimo, napay mga baka, napay mga karniro, asa man tamo ato, Moses! Sa to, bukid. Sa wala, bukid. Sa ilang atubangan, tubig na yun. Red Sea. Kung mabalik sila, sundalo ni Pharaoh, patay na gid tani, wa na gid tay padulngan. Pero unsa ingon ni Moses? Stand still, be not afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. Amen? Ay mong kahadlok, barug mo, ug tan-awan ninyo ang kaluwasan sa Dios. Sadyang gituy-od ni Moses ang iyang baston, napikas ang Red Sea. Amen? Nanabok silang tanan, sa dihang, paspason na nato, kay dugay man kayo, ato pang patabokon isa-isa. Sa dihang nagkatabok na sila, na ang chariots ni Pharaoh, duol na kayo, maapsan na gid sila. Sa dihang nakasaka na tanan ang Israelites, gituy-od ni Moses balik yung baston. Kung sa'yo natabo sa chariot sa Egypt, they all drowned. Nangalumos silang tanan. Ning sira ang dagat. Hurot sila kamatay. Kristohanon, but as for me and my house, we will serve the Lord despite of discomfort. Ikaduha, despite of danger. Amen? Delikado kayo ni na ang mga kaaway, nagsunod na, nagdalag espada, nagdalag bangkaw, napag yung kabayo, bisa kung saan tugdagan, apsan yun tani. Despite of danger, we will serve the Lord. Amen? Balag kuyaw, balag delikado, maagi tada mong kumpiyansa, basi na kubra ha, na danger. But despite sa atong agyanan nga lisod, we will serve the Lord. Amen? Ingon pa ni Joshua, kabalo ba mo? I'm just guessing. I don't really know sa history. I suppose nga si Joshua, it could have been nga si Joshua, pag abot nila ang Egypt, bata pa siya, or possibly nga si Joshua dito na tao sa Egypt. 70 years good sila dito sa Egypt, na captive. Kunya nakagawa sila. Kunya karon nga gawas nun na sila, gukuron po siya. Grabe ni nga danger ba? Kamatyon na may ani, mahurot yun may ani kamatay, dagan kay sundalo. Kunya, kabalo ba mo sa gahom sa Dios? Nga pag-abot na sa karwahe, nga wa pa katabok tanan Israelites, unsay gibabag sa Ginoo sa chariots? Unsay itong gibabag? Para dili makaabante ang sundalo ni Pharaoh. Cloud of fire? Katong kalayo ba? Nagsiga atras sa mga kabayo niya sila nakatabok na tanan, nawala na po dahil itong kalayo. So, lusog po sila. Kaya nagdahom na sila, patay, hurot ginirong mga gahig ulo ng mga Israelin. Ano? Pero pag abot nila sa tunga sa dagat, sirado ang dagat. Imbis sila ang mapatay, sila hinoon ang nangamatay.
Basta gahom na ganit sa Ginoo ang mulihok. Amen? Na ang Kristiyan, paubos, pailog, tugyan na to sa Ginoo. Na ay danger, pero ay kabalaka. Ang Ginoo naa nagtanaw na to. Amen? Gabi ilang, nanguha raw kamatis. Oh, grabe. Dasmag mo na yun. Kamatis, sige akong kuha. Ito isa, nilipot. Ang isa sa tubangan, nagdaog. Batuta, nga tubo. Saan sila? Kamatis na akong kuha. Grabe yun. Despite of danger, we will serve the Lord. Amen? Padayon ta, abanti ta. Total, kumpat yun ta nila, langit bitaw ta. Pero I believe di po na itugot sa Ginoo. Enemies are following them. Enemies are ready to kill them. Wars! Grabe nga gubat. Gisunod pa gid sila. They do not get enough rest. Dali man ka nang ang kaaway nagukod. Matulog pa ka? Mupahulay pa ka nga. Nakabug-abog ng karwahi ni Pharaoh. Unya, mupahulay pa ka? Bisag ang imong ginhawa nag-abot. Dagan yung... Wag yung kay choice. Dagan yung ka. Delikado, guklon na din. Nagi una makuyapan. Di na ko isa pa. Kung nagi mauna na rin ba? Despite of danger, padayon yun ta. Amen? Weary, tired, kapoy na, lamig na matulog. Pero Kristohanon, but as for me and my house, we will serve the Lord. Despite of discomfort, despite of danger. Verse 7, ikatulo. Simo yung kabadaghanan, nabunan na basuroy. Di na ta komportable, delikado pa gid, mga lagad ra gyapon ta. Yes. Bahalag di komportable, bahalag delikado, mga lagad gyapon ta. Verse 7. And when they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptians and brought the sea upon them. O tanawa. Kanong dumatong gihimo sa Ginoo nga ngit-ngit ang Egypt. Ang dagat, gitabon sa ila, and cover them, and your eyes have seen what I have done in Egypt, and ye dwelt in the wilderness. Notice, nagpuyo mo sa kamingawan. Karon sa sila nagpuyo sa kamingawan? A long season. Kabalo ba mo, pila sila katuig sa kamingawan? 40 years. Nagpuyo sila sa wilderness. But one of the wonders, ang ilang sanina, wa na dunot. Ilang sandal. 40 katuig, paikag chinilas karon Spartan. Ako'y makagamit, dula ako basketball. Isa ka semana, Spartan, putol. Isa gay, duha ra ka adlaw. Bago kay Spartan, duha ka adlaw, dula basketball, putol. Sila, 40 years sa wilderness. Wa sila nag-ilis og sandal. 40 years, wa madunot ilang sanina. Amen? Grabe nga gahom sa Ginoo. Tingnan pa sa pulong sa Ginoo sa last verse, they dwelt in the wilderness for a long season. Dugay nga panahon. 40 katuig sa kamingawan Kristohanon. Dini makita nato, as for me and my house, we will serve the Lord despite of drought. Ano yung drought? Sa mga idaran, hulaw. Saan ang hulaw? Drought. Way ulan. Init kayo. Ug tungod sa kainit, nangamatay ng tanom. Kabalo mo nga sa wilderness, one of the main problem, tubig. It was estimated about 1.5 million people in the wilderness when they come out of Egypt. Can you imagine 1.5 million people? Pila ka buk tao diri sa Cagayan? Voters diri sa Cagayan. Last election, it was 800,000 plus registered voters sa Misor. Mas daghan pa ani nga tao dito sa wilderness. Unya wa sila tubig. Imagine mo na ka problema. Drought. Unya, kung way tubig. Unsay problema kung way tubig? Ha? Siguro inyong concern, dito kaligo na.
So, pagligo, wag tubig. Kung naa ka sa wilderness, gaway tubig, di ka maghuna-huna og ligo, ang imong huna-huna, inom. Ano sa kayo mainom? Atong kong tubig, kung sa ito imnon. Drought. Kristohanon, we will serve the Lord despite of drought. Amen? Grabe. Drought. Of course, kung drought, famine, thirst, 40 years dito sa wilderness, ang ilang main supply of food, mana. Di ba? Kabasa mo sa Bible, mana. Kada buntag, magkuha sila mana. O niya, inig abot, inig kabirnis, magkuha sila og mana hantod Domingo. Kay Sabado, dili pwede magkuha. Na may mga hakog. Ni guro ba, pag ulan sa marab, tigong yun, daghanon ba ni? Pag abli nila, naon sa ilang mana, nabaho, giulod. Can you imagine 40 years, masikag kaon og mana? Tistingin na ninyo, 40 years, ang imong kanon ragyod. Pwede sudan, kanon ragyod tanan. Ay, layo orang paniud to. Pamahaw, so man eh. Kung sudan, reklamo ka na, pag paniud, so man eh. Sila, 40 katuig, mana perminde. Drought, famine, thirst. Na sila sa wilderness. Finances, drain, crisis dito. Hard times. Pero, nitalikod ba sila sa Ginoo? Looking forward, sunod kang Moses. Of course, naging mga rebelde ni mga gahig-ulo. Katong mga gahig-ulo, si Dotan, Kora, o Gabayram, gilamoy sila sa yuta. Anong kumpiyansa na pagagay mo sa mga ulo, kasi mabuli na dero, no? Lamyon mo sa yuta. Bitaw, Dotan, Kora, o Gabayram, gilamoy sa yuta, mga gahig-ulo. Murmurers and complainers. Pero Kristohanan, despite of drought, amen? Crisis sa atong kinabuhi, hard times, wa man ko'y plite, ay mo baklay ko, mo simba ko, amen? Nabataan na, nga attitude. Sila, 40 katuig, raman sila sa wilderness, wagit sila nagbalibad, alagad yapon sa Ginoo. Walay building, tuwa sila sa kamingawan, they never quit, amen? But as for me, and my house, we will serve the Lord. Every individual nga na din ni karon nga buntag, make a decision. Kinahanglan karon, dalaga ka, ulitaw ka, mama ka, papa ka, anak ka, dapat mo decide ka. Alang nako ug sa akong pamilya, mga lagad mi sa Ginoo. Amen? Bahala pa nang maagian nga discomfort, bahala na ng danger, bahala na ng drought, crisis, lisod, way pagkaon, way sudan, way plite, way kwarta. We will serve the Lord. Mga lagad dito sa Ginoo. Verse 11. Atong katapusan, versikulo 11. And ye went over Jordan and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you. Kanumdum na mo sa story sa Jericho? Nakig-away ang Jericho ngadto kanila, gilumpag sa Dios ang Jericho. Amen? Giguba sa Dios, nangamatay ilang kontra. The Amorites, unsa pa gyud, and the Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, Jebusites, and I delivered them into your hand. Imagine mo, Jericho, Amorites, sa pagyod, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, Jebusites, 8 kanasod. Ilang kiatubang yung tanan. Wars, after wars, grabe nga gubat, sige na lang gubat, 8 kanasod, ilang giatbang, wagin sila mapili. Kabalo mo nga no? Kaya ang Diyos nakiguban nila. Amen? Mga sikreto, ang Diyos ilang kauban. Kristohanon, verse 11. But as for me and my house, we will serve the Lord despite of, una, sa ganito, discomfort, ikaduha, danger, ikatulo, drought, o last, ikaw pat, lingkod lang mga bata,
discouragement. Delikado kaayo kung ang tao ma-discourage. O matag-usa ka nato, lingkod lang mga bata, nakaagi kita nga na-discourage, na-dismaya ta. Mundang na kong simbahan, di na ko mabalik sa simbahan. Kristohanon, it's up to you. Serving the Lord is a choice, but you can still serve the Lord despite of discouragement. Usahay, pastor pa yun ang inungdan, na-discourage ka. Ganahan ni pastor Kristohanon, wala man ta dinhi, kinagalagad sa pastor, naaman ta dinhi, kinagalagad ta sa Ginoo. Amen? Basta moabot ang time, ma-discourage ka sa ako. Ay lang ka-discourage sa pag-alagad sa Dios. Grabe nga discouragement, grabe nga kaaway, unending wars, problem continuous, restless days, sleepless nights. Kung gubat, matulog di ka. Magbantay mo ka. Adlaw, way pahulay, gabi, way tulog. Sige na lang gubat. Pero kini nga mga katawhan, grabe. Og discouragement lang, grabe na gid ka discourage. Pero salamat nga naay Ginoo. Amen? Mga Kristohanon, say it with me. But as for me and my house, we will serve the Lord. Despite of discomfort, despite of danger, despite of drought, despite of discouragement. Yes, kay tao rata, ma-discourage kita, but even in discouragement, we can still continue. Sa pag ma-discourage ta, it's up to you. It's your choice. Bahalag ma-discourage, makapadayon gihapon ta, amen? Kaya bitaw, magdula ka, tanan mo, pildi na magyugkuhan na yan. Panagay chance makadaog. Pero sige lang, padayon lang ta. Enjoy na lang ang dula, di ba? Pwede ma-discourage ka, pero dili pwede nga maundang. Padayon gihapon. Mga Kristohanon, sa atong kinabuhi, we need to make a decision. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hangyon ako, tanan papa, tindog. Tanan mga amahan diya. Katong nagplano mahimong amahan, pwede na mo tindog. Tanan papa, hangyon ako, mga papa. Sige mga papa, but as for me, ready? Say it with me, ready? Say, but as for me and my house, we will serve the Lord. Tanan mama, pabilin papa o tindog. Tanan mga mama, tindog please. Sige, but as for me, mga mama, ready? Mama, tanan, papa, mama, say it. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kita tanan, manindog ta? I hope dili lang ni taman sa baba. Amen? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mga lagad mi sa Ginoo. Amen? Let us make this a commitment. Himuon nato ni nga pag-igsaad sa Ginoo, Lord. Bahalag adunay discomfort, bahalag adunay danger, adunay kalisod, kagutom, adunay discouragement. Apan alang nako ug sa akong pamilya, mga lagad mi sa Ginoo. Can you say it? Amen? But as for me, say, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kristohanon, kabalo ba mo? Nahimo kong pastor, kaya ako mga ginikanan, mga Kristohanon. O ang pag-ampo sa akong mama, yang iyang mga anak nga lalaki, mahimong pastor. Wa man mi nahimo tanan nga pastor. Pasalamat ko sa Ginoo sa tulong na mo kalakit, duha mi nahimong pastor, ako sa patay na. Ako patinon pa. Pero pasalamat ko nga nahimo kong pastor o gigamit ko sa Dios. Sa akong pamilya, I made up my mind. I have decided. I made already a commitment. Despite sa discomfort, danger, doubt, discouragement, as for me and my house, we will serve the Lord. As a church, isip usa ka iglesia. Let's say it together. But as for me, dungan. But as for me and my house, we will serve the Lord. Remain standing, let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. I-bless Ginoo. I-seal kini nga commitment, Lord. Despite sa discomfort, danger, drought, discouragement,
bisan pa'y unsay mahitabo, Ginoo, ug kon pahawaon man galing mi ani nga dapit, Lord. Bisan pagpahawaon mi, Ginoo, we will serve the Lord. O Diyos, di na mo ni mahimo kung wala ang imong tabang. Ginoo, kini nga pakigsaad, silyuhi amahan. Tabangi, Ginoo, ang mga amahan, ang mga inahan, ang mga anak, niini nga desisyon, apan alang kanako ug sa akong pamilya, kami mga lagad sa Dios. Kini nga iglesia amahan, ang King James Bible 16:11, isip ilang pastor, alang kanako nga ilang pastor, ug tanan nga membro niini nga iglesia, kami mga lagad kanimo, Dios. Bless kini nga pulong, Lord, magpabilin sa among kasing-kasing, motuhog sa among hunahuna. Lord, biyahe kami, panalangini kami, and as we depart from this place, keep us safe. Ang itugan kanimong tanan, pinag-isapahan ni Jesus. Amen. Pabilin sa pagtindog, awito nato, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Tanan mga bata, awit tanan, walay mag-istorya, walay maglakaw-lakaw, abisay, sit down. Tanaw ta tanan sa screen. Oh, we will serve the Lord. Ready now, sing. We will serve the Lord. Even when the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of... Sing it with me all together now. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord, and we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve. We will serve the Lord, even when the trials come, for none can separate from the love of God. We are more conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. O Diyos, nga labing gamhanan, salamat sa imong mga pulong. Ginoo, ang imong pulong nag-remind ka namo, susama Ginoo sa katawan sa Israel, despite of discomfort, danger, drought, despite sa discouragement, may padayon sila, Lord. Amahan ang ilang kalisdanan nga nagian, pertigyod nga lisuda ang ama Ginoo sayon ra ni Ginoo. Apan yet, Lord, naagyoy ma-discourage, ligo na ang among kasing-kasing Ginoo. Even though ma-discourage me, tabangin mi Ginoo nga mapadayon gyud
pagpangalagad kanimo. Isilyo Ginoo kini nga commitment. But as for me and this church, we will serve the Lord. And my house, we will serve the Lord. And every individual, we will serve the Lord. Ginoo, dili ang simbahan ng among gialagad. Dios, wala mi dinhi kinakalagad ni pastor. Ni ami diri Lord, because we serve the true and the living God. Lord, amid sa chaos, ikaw magpataliwala. Bilong gihapon namo Ginoo, nga bisan ingon ani ang panghitabo unta aduna pay reconciliation, Lord. Nagtuo man gid mi that you are the God of the impossible. You can do miracles Ginoo as is it please you busa amo gihapon nga itugyan kanimo ang tanan sa mga plano giyahin ni at agi mi kaalam o Dios sa mga miyembro sa iglesia amahan. Diguna ang ilang kasing-kasing despite ani nga pagsulay amahan. Nga di gid mi mobiya pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat sa encouragement o salamat sa presensya sa tanan nga Kristohanon. I-bless sa mga trabaho, negosyo, panginabuhian, supply ang kinahanglan matag adlaw amahan. Nagapray mi Lord bisan pa sa adunay mga balatian, hatagi og complete healing adunay sakit, ang adunay problema, tabangi nga masulbad ang ilang mga problema. O Dios, among itugyan kanimo ang tanan uban sa paglawom amo ning madawat. Pinaagi sa pangalan ni Jesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Maayong udto sa tanan.